Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa pang-iinsulto ni Katunying sa ating mga minamahal na Dutertes. Pinagtatawanan niya ang mag-aamang Duterte. Okay, meron na po tayong stock ng dark chocolate. Pwede na kayong mag-text o tawag sa number na ito. 0916-9000-997. Okay, limited po ang stock, kaya first come, first serve. Delivery is first week of July. Okay, may napanood akong video ni Katunying nung nalaman niya na yung announcement ni BP Sara na tatakbong senador si PRRD at dalawa niyang anak. Nako, grabing pinagtawanan niya ito. At I don't know, anong reaksyon niyo? Ako medyo umalma ng kaunti. At ito, mayroong isang DDS vlogger, si Headlines by PBO, Pinoy Views and Opinions. Nako, grabing ano din niya, pag-react. Okay, iparinig ko lang sa inyo yung grabing tawa ni Katunying at konting reaksyon ni Pinoy Views and Opinions. Then ako, magbigay din ako ng reaksyon. Pagtakbo ng tatlong Duterte, mga kababayan. Panoorin po natin, ha? Ano na nangyari? Yan o. Tawang-tawa, pinagtawanan niya, mga kababayan. Parang kiniliti ng ni Sara de Tamarcas. Itong ano, ito si Katunying, mga kababayan. Napakayabang. Okay, ulitin ko lang. Sa isang ambush interview sa Cagayan de Oro, sinabi po ni Vice President Sara Duterte na tatakbo daw po sa pagkasenador sa 2025 midterm elections ang kanyang ama, si PRRD. At ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na sina Mayor Baste at Congressman Pulong. Kala mo kung sino si Katunying, ano? Pailing-iling pa siya. Kala mo kung sinong... mas mabuti nga yun, ano, Katunying. Idadaan pa sa, idadaan pa sa eleksyon. Yung amo mo, o sinasabing amo mo, di ba, sabi ni Maharlika, akusasyon sa'yo, tutak ka ni, ng mga Marcos. Tutak, yes. Mo daw. Hindi na idadaan sa eleksyon, mga kababayan. Gusto, forever na sa pwesto. Kaya nga raw, mag-charter change dahil ayaw na bumaba sa pwesto. Mabuti nga yung itong mga Duterte, mga kababayan, kung tatakbo man sila, ay idadaan po sa eleksyon. Hindi naman po bawal. Wala naman po bawal dyan. Sana, gumawa kayo ng batas na magbabawal dyan bago kayo magreklamo. Anyway, desisyon po yan ng taong bayan kung iboboto sila o hindi. Matindi, no? Matindi. Diba? Paglaruan muna natin to, ha? Kunwari lang mananalo yung tatlong Duterte. Kunwari, hindi kunwari, sigurado, Tunying. Sigurado. Kunwari mananalo. So, ayan, tumirada ulit si Katunying. Kala mo kung sino siyang, I don't know, grabe yung, bilib na bilib ako dito kay Katunying nung una. Nung nasa ABS-CBN pa. Nanonood ako palagi. Kala ko may paninindigan, may prinsipyo. Kaya lang, unang pagkaano ko sa kanya nung siniraan niya ng husto si Atty. Vic Rodriguez. Alala niyo nun? Kung ano-anong paratang na ibinato kay Atty. Vic. Yung pala, walang katotohanan yun. Well-funded na demolition job kay Atty. Vic. Ngayon, napag-alaman natin na yung amo ni Katunying ang nagpatanggal kay Atty. Vic. Yan, kaya inunahan ni Atty. Vic, nag-resign. Kasi ang mga appointments hindi kakalusot kay Atty. Vic. Siya na yan, Michael Ma.
hindi pa na inaugurasyonan ang presidente, wala June 30 yung inaugurasyon, ano? At sa second week of June, nandyan na yung papeles ni Michael Ma, gagawing special envoy to China. Sabi ni Atty. Vic na, hindi ko yan pinalusot, hindi pwede yan. Sino pa? Yung si Milyonaryo Robles, ganun din. So, ang daming gustong ipa-appoint. Yung mga pinagkautangan nila sa eleksyon, yung pera. Ay hindi, pinapalusot ni Atty. Vic. Kaya mayroon akong nabasang mga comments na nagkasagutan daw si Atty. Vic at saka si First Lady, yung amo ni Tunying, na hindi man kayo ang aking boss, si BBM ang aking boss, something like that. Kaya yun, nagalit ang First Lady, kaya gumawa ng kung ano-anong ginawa para siraan si Atty. Vic, kaya umalis na lang si Atty. Vic. Oh, yun ba ang klaro na kaibigan ni Katunying? Tapos pag ganun-ganun pa niya, tama si Pinoy Views and Opinion. Wala pa namang enabling law. Nakalagay po sa konstitusyon na bawal yung ganun mag-anak. Kaya lang, ang mga mambabatas ayaw nilang magpasa ng enabling law para maisakatuparan yung sinasabi sa konstitusyon. So, anong masama doon? Cayetano, magkapatid. Estrada, magkapatid. Villar, mag-ina, nandyan. Tulpo, later on. Itong 2025. Ang taas ng rating yung dalawa pang Tulpo, Ben Tulpo at saka si Erwin Tulpo. Baka tatlong magkakapatid. Nandyan. Bakit nyo pag-initan si PRRD at dalawa niyang anak? Pabayaan nyo lang. Pailing-iling pa kayo. Sakali daw manalo. Ay, nako. Parang natakot na sila kasi sigurado si Tatay Digong, sigurado si Baste, sigurado itong si Pulong. Mananalo ang mayan. Kaya, ayan, nagsimulan silang mag-react para siraan itong tatlong Duterte na ito. But kasabihan guys, you cannot put a good man down. Yung bumoto kay BP Inday Sara na 32 million, I tell you, halos lahat yan mapupunta ang boto nila dito sa tatlong magkakapatid. Ang hindi lang boboto sa tatlong magkakapatid, yung mga nagbulag-bulagan, yung mga loyalist kunuhay. But tingnan nyo, nagawa ni PRRD noong panahon niya sa kampanya sa droga. Lahat nagsasabi na bumuti ang kalagayan sa problema ng droga panahon niya. Ngayon, bumalik sa West Philippine Sea. Wala tayong sigalot noon sa China. Ngayon, malapit na tayong makipaggera sa China dahil sa tapang-tapangan ng administrasyon ito na grabing pagkadikit na sa Amerika. Ano pa? Build, build, build. Yun, kinokopya lang ng administrasyon ito yung build, build, build. So, kung ano ang itinanim, yan din ang iyong aanihin. Kaya ang mga Duterte, nagtatanim ng kabutihang loob, may malasakit sa kapwa. Kaya huwag kayong magtataka. Tatlong Duterte nasa Senado. Kaya natataranta na ang administrasyon ngayon kasi lalong dadaming sakit sa ulo nila pag nasa Senado ang tatlong mag-aama. Nako, lalong mapupurnada si Speaker Martin Romualdez, yung mga gustong-gusto niyang mga batas na isa batas. Ngayon nga, nahirapan na nga sila eh. How much more kung nandyan yung tatlong Duterte? So, humanda sila. At good luck, mga minamahal naming mga Dutertes, kailangan kayo ng taong bayan.
go, go, go para ipaglaban natin ang bayang ito na inaalipusta o imbes na bayan babangon muli, lalong binabaon dahil sa inuuna ang sarili bago ang taong bayan.